Okay, so discuss natin tong another password problem in strength of materials. Lumabas to nung time namin, yan, April 2025. So this one is topic under combined stresses. So combined stresses, konting recall lang tayo. Di ba we have, tawag dito? Formulas. We have this axial stress, force over area. We have this, ano pa ba? Ano ba nauna? Torsional muna o torsional stress. Torsion yun eh. So, tau din yun. Torsional, tau sub T na lang. Torsional shear stress, yan na lang. P is tau sub D. Torsional shear stress. So, that is torque times, actually, rho talaga yon. Sige, wag muna nating i-maximize. T rho, yung distance. Diba? Kung distance na, radial distance, element na kayo consider, 0 over J, and meron din tayong, ano yung, transverse or yung horizontal shear stress, kung tawagin natin, H na lang. So, yun yung VQ over IB naman, ah. Okay? Actually, meron din tayong flexural. Apat pala sila, no? Flexural shear stress. Sigma sub F na lang for flexure. Kasi pag B, parang bearing maisip eh. Ito naman yung MC over I na. Ayan. So yan, pwede yan sila mapag-combine. Ito kasi parehas lang naman silang shear stress eh. 'Di ba? So, yeah, parehas silang shear stress. Ito axial, shear, and bending. Flexure na lang. O, yung tatlong yang magkakaiba, pwede mo yan sila mapag-combo. 2 at a time and 3 at a time. So, gamitan natin ng ilang beses yung mangyayari. Pwede mag-combine to. Yung axial and shear. Pwedeng axial and flexure. Pwede ring shear and flexure. And pwede rin silang tatlo. Axial, shear, flexure. Ilan yung lahat? Apat. 1, 2, 3. Tas apat, 4. Paano natin napalabas yan? Recall lang natin. Sa combinatorics. Combination lang yan. Tatlo yan sila. 3 choose, dalawa, piliin mo. Sa tatlo, pipili ka ng tigda dalawa, ilang ganon. And sa tatlo, pipili ka ng tatlo silang lahat. Pero automatic one na yun. Di ba? So, ay wait lang. Tatlo pala. Sa tatlo, pipili ka ng tatlo at a time. Ayan. So, 4 nangyari. Okay? So, apat. Tama, apat yung napalabas natin. Kasi yung 3 choose 2 ay simply 3 lang yan. O, yun lang. So, in this case, ang mapagkukombo natin ay meron tayong, may axial ba? Pwede, magkakaroon ng axial dahil dito. Meron ding shear. Lahat ata. Oo nga. Dito pala lagi yung problem na yan. Lahat magkukombo. Ayun lang naman. Konting recall lang. Susulat ko rin naman ulit formula mamaya. Okay, so, and from the figure shown, P1 ay 2,000 newtons. Type ko na nga lang. P1 is 2,000 newtons. Tapos, ang P2 natin ay 3,000 newtons. Then, diameter ng shaft ay 38. Lagay ko pa ba yan? Okay na, 38 millimeters. Lagay ko na lang yung radius. Latiin ko rin siya. Ilan yan? 19 ba? Hindi ko ma-mental. 19 millimeters. Okay, so tama. Una, maximum bending stress. Then, torsional stress. Okay, that pala di ko inano. Yung bending stress. Di ba dapat ano to? Normal stress. Kung bending stress lang kasi, flexural lang yun, no?
So, sigma flexural, MC over I. Sige, sulat natin. Ulit natin. Torsional stress. Meron kang TR over J. Torsional shear stress yan. Tinutukoy talaga dyan. Tau sub, tingnan lang para torsion. Yung torque times, ito maximum naman na yan eh. Maximum yung tinutukoy lahat. So, pwede ko na gamiting radius yan over J. Tapos, meron tayong normal maximum shear stress. Nagtaka ako dito, normal, pero shear. Di ba pag shear, parallel sa cross-section? So, ito, gamitin natin dito yung horizontal shear stress. Tau sa horizontal naman. VQ over IB. Ayan. Maximum bending stress. Bending ba yung lumabas? Parang ano yun? Parang iba yung tanong ng lumabas. Recall ko lang. Axial stress yun eh. Gamitin na lang nating axial. Ay, tawag dun. Normal stress. Axial stress. Sige, so solve muna natin paano natin makuha paano natin ginagawa yan. No? So, tignan muna natin ano yung mga mapoproduce nitong mga force na to. Itong P1, may paangat siya, no? So, pwede siyang may shear nga siya dito eh. Kasi 'di ba? Kapag eccentric yung load, pwede mo naman yang gawing concentric. So, transfer mo lang siya and babawiin mo. I-block ko na lang para ano, para pareha sila ng kulay na ito. Opya. Transfer mo siya. Transfer ko siya dito. Ito yan eh. Sige, gawan ko. Ito yung P1. Tapos, tinransfer ko sa cross-sec sa may area. Then, di ba, parang sa mat lang, kailangan mo siya bawiin. Okay, kailangan may force kang pababa. So, ayun na, nagdagdag ka, binawas mo lang din. So, parang wala lang nangyari. Pero, may transformation na nanggaganap talaga dun. Itong dalawang to, magkukos ng moment, di ba? So, yung couple na yan, magkukos yan ng moment. About what? About z-axis. Wala kasing pangalan, no? Kasi meron tayong x na ito, x to y. So, pangalanan din natin tong axis na to. Gawin natin yung z-axis. Goods na ba yan? Lagpas ka. Dito ko nga lang para. Siyempre, pangalanan natin yan. Kinulang yung pag-label eh, no? Z. Bata yung sa ano ko nito. Sa program na ginawa ako. Sige. So, ang magandang kulay. Blue na lang. So, ito magkakos ng couple, di ba? Pag ganyan. I mean, magkakos ng moment. Parehas lang naman yan. Dito yan, with respect to z-axis. Yan yung mz natin. Pwede ba ito? Ganito na nga lang. Gets naman siguro, no? mz. Yan yung m, moment about z. So, kailangan nating lagay yun. May moment ka about z na what? So, that is just yung P1, 2,000 times mo sa moment arm niyan na, ano to, 75. Ilan yun? 150 times 10 to the third. Times 10 to the third. Siyempre, naka-Newton millimeter tayo. Okay. So, okay na, may moment na yan. Transfer na natin. And, one more thing pa is, sa isang force, tignan mo lahat kung paano siya mag-act as moment. May moment arm siya dito. May moment arm din siya rito. So, with respect dito. So, may moment din siya dun. So, paano nga ulit yan? Gawin lang ulit natin.
Um, At pala may ano ko dito. Transfer lang ulit natin yan dun sa other side naman. Ito natin transfer yan. Kaso dito mangyari. Ano yan? Pag tin-transfer mo doon. Tin-transfer mo dito. Ito, transfer mo dito. Goods pa yan. Okay lang ba yan? Then, babawiin mo rin. So, may moment ka ulit na form na produce dito. Nung moment na yun, kulay blue na lang ulit. Pag ganyan yan, pag ganyan yung moment nila. Yun naman yung moment sa X. Yun na yun, yun na yun. Tanggalin ko na nga to. Okay naman na tayo dun eh. No? Yung mga shear stress, ano bang kailangan ko rito? Wala namang pinapa-analyze kasi na point kasi may ibang tanungan dito. Pinapa-analyze din yung sa point. Okay na. Yung mga blue na lang ko consider natin, mga moment. Okay, so doon na tayo sa P1. With respect to y-axis, wala naman siya, no? Kasi parallel nga siya doon. Wala namang moment na mangyari kapag ganun, di ba? Okay, so ito pangalanan ko tong MX. Ganun. Okay. MZ, MX. Rekta na natin yan. So that's 2,000 times 125 naman to. 250 times 10 to the third Newton millimeters. Okay, so ano pa? Tapos na tayo sa P1. Sa first one, na kita na natin anong mga moment na. Ito sa P2. Sa P2 tayo. Sa P2 pwede rin. Sa P2 may makukuha ka rin dyan. Ito P2. So may moment arm siya. Di syempre may moment din dun. Gawa muna ako. Transfer ko muna siya dito. And transfer ko siya dito. Babawiin lang din. Babawiin lang din. Nag-act sa ano na yon. Then, ayun, yung moment arm na yung moment na mapoproduce yan is pag ganito, which is with respect to y yan. Diba? So, pag ganito, ayan. So, with respect to y yun. Ito yun. Dito naman yung moment na yun. MY, San Grahams, Tom Jones yan. MY, moment about y equal to, ano naman yun? Tama ba? Pag ganun siya eh. Ito and ito pag ganun. So, 3,000 times 75. Ba't pala di ko na lang nilalagay? Yan, 225. Okay na kahit di ko na pala ilagay yun. Times 10 to the third. Automatic na pala. 225 times 10 to the third Newton millimeters. Ano pa? Ano pa mapo-form niyan? Okay na tayo dito. Tanggalin ko na nga to. Baka makagulo lang. Ginagawa naman na natin eh, no? Tapos, ano pa? Wala na siya with respect sa Z. Wala siya with respect sa Z kasi parallel nga siya. With respect sa X, wala din siya. Di naman siya nakaangat or nakababa. So, ito lang yung forces natin. Yan lang yung moments pala natin. Yun na yun. So, kung usapan, maximum bending stress. Bending lang kasi, no? Pero bakit sa sinama nila yung actual? Kung compressive stress ang tinutukoy or maximum tensile stress, magko-combo yung axial and yung bending. Sige, gawin muna natin. Solve muna natin isa-isa. So, may moment na tayo. Solve na muna natin tong ing. No? Solve nga muna natin yung ing. Recall. Paano yan?
Meron ba ako? Na-paste ko ba dito? Ayun. Ito. May kodigo muna tayo. Pero kabisado na dapat to. For moment of inertia ng circular, ayan, pi r to the fourth over 4 pag radius. Pag naka-diameter, pi diameter to the fourth over 64. So, in that case, same lang kasi yung ix and iy. Moment of inertia with respect to x and with respect to y. Yan, pi r to the fourth over 4. Ilagay nga natin yan. Pi r to the fourth over 4. Ano value niyan? Pi r 19 to the fourth over 4. Oh, yeah. Mali. Pi r to the fourth over 4. Oh, moment of inertia. Lagay ko nga yan sa E for inertia. Okay, gets na yan. 102? 102 point, 102, 353 ba yun? 353.8741. Kumpletuhin ko na lang ba? 353.8741 mm to the fourth. Okay. 102, 353.8741 m to the fourth. Now, paano yung polar moment of inertia? Basically, sum lang naman yun ng moment of inertia about x and moment of inertia about y. Sum. So, ibig sabihin, times 2 mo lang yun. Diba, equal lang naman yung moment of inertia with respect to x and y. So, times 2 mo lang to. Okay na yun. 2i ko na lang siya isulat. 2e ko na lang pag polar moment. 204,707, 707.7481 mm to the fourth. Ganyan, to the fourth. Okay, so meron na tayo. Ano po kailangan natin? May I, may J, mga constant na kailangan natin. Shear force, eto may papalabas tayo dyan. Kailangan ko pala ibalik yung kanina. Tapos Q, moment, yung C, dali lang naman. Yung C is simply the radius, no? Yun na rin yung C natin. Kasi galing yan sa gitna eh. From the center, yung farthest distance. Torque, ito. Solve natin. Sige nga, ano yung mga magkakos ng flexural stress? Dito talaga yung hinahanap na point dyan eh. Dito sa support. Minsan kasi may tanong dyan, may point A, point B, point C yan. Ano magkakos ng flexure dyan? Siyempre, itong MY. Flexure to, pag ganyan siya So, ibig sabihin, dito tayo contention, dito compression. And ano pa? Meron pang, ito, yung MZI torque yan. Ito, MX. Parang ganyan yun Dito tension, dito compression. So, ayun, ibig sabihin, kumukombo yung MY, MX. Sabi maximum naman yung tinutukoy dyan Maximum tension or compression yun. So, dapat mag-add talaga yung moments nila. Ganun lang. This is simply, ano yung mag-add? MX and MY. MX plus MY times the radius all over moment of inertia. Sige nga, solve nga natin yan. MX, MY. Lagay ko sa MX, MY. Okay na yan. Lagay ko na lang siya sa M. Times the radius 19. Divide by moment of inertia. Nasa iyon, di ba? Calc na natin. So, moment mag-a-add ay MX at MY. MX ay 250 times 10 to the third plus MY 225 times 10 to the third. Tama ba? 250 to 25 times 10 to the third. Moment of inertia, okay. So, 88.17 megapascals. Wait lang. Wait lang. May napansin ako. Ganito ata yung ginawa sa isa. May error ako. Ayusin ko lang. Yung MX and MY, magkaiba kasi yan sila ng direction. Parang vector lang kasi yan eh. Ito, di ba sinusulat natin yung moment as double arrow, ganyan. So, parang vector siya. So, hindi yan sila nasa same direction. So, paano makukuha yung resultant nun? Okay, may nakalimutan ako.
So, dapat square root of the sum of the squares yan. Okay, square root of the sum of the squares. Square root ng mx squared plus square root ng my squared times radius divide by I. So, ganun. So, square root na mx squared. Lagay ko nga yan sa mx squared. Di naman. Mx squared, my squared. Di ba? Times 19 over moment of inertia. So, x. Naka-angle ako dito. 250 times 10 to the third. My, 225 times 10 to the third. So, moment of inertia. Yun, 62.44. Tama? 62.44 mega pascals. Okay? 62.44 megapascals. And then, yan lang yung sa flexure. Ay, ba't di ko nasama yung yung force over area? Kalimutan. Nakalimutan pa yung pinaka-simple. Force over area. Sigma force over area. Ano yung force na yan? Siyempre, yung perpendicular dun, ito yun yung P2. Tinanggal ko pa kasi kanina, no? Or nilagay ko ba siya kanina? Kung maalala. Dito yan, dito yan. Nandyan siya. Di ba? Kasi tinransfer natin to. Ito na lang. Kita ba? Parang hindi ah. Sabihin ko lang kulay. Siguro green. Ayan. So ito yung P2 natin. Nung tinransfer siya. Kasi ito yung P2, di ba? Ang ginawa natin, tinransfer natin dito. Kaya nakapag tapos bininawas natin. Ay, binawi lang natin. So, ito sila nag-cause ng yan, MY ito. Okay? So, okay na tayo dito. So, yan, may force pala tayo. P2 pala yon, P2 over area. Area, di ko pa sinolve. May IX, IY ako. Pero wala akong area. Pi R squared. Maliit na R, malaking R. Okay na yan. Kasi di ako consistent eh. Ito na lang i-change ko. Maliit na R na lang to. MR. I. R. Okay? So, pi R squared. Pi times area. Radius squared. 361 pi. Lagay ko sa 8. 1134.11. 1134.11 mm squared. Okay? So, meron na tayong okay. Huwag ko muna pala palitan to. Formula nga lang yun eh. Dito na lang para pantay-pantay sila. P2 over area. Okay, so sigma natin. Ano to? Axial A na lang. Or sigma normal. Pangit na yun. Normal na lang. Sigma normal. Normal. Okay, so may P2 tayo. Anong P2 natin? 3,000. 3,000 divided by area. Around 3, 4. 2.65. 2.65 megapascals. Di naman kasi importante pa yung tension compression dito eh. Diba? Wala naman sinabi. Maximum naman yan lahat. So, ang tension compression, magbabawas yan. Depende yun sa sign. Tignan mo na lang paano siya mababawas. So, saka na lang yun. Another video na lang yun. Ito naman, T rho over J. Torque. Ano yung torque doon? Ano yung magkakos ng torque? Ang magkakos ng torque is yung etong MZ. Ayan yung magkakos ng torque. Ayun, torque siya dyan, di ba? With respect dito, ayan yung actual, yun yung axis ng member natin eh. So, torque siya dyan, di ba? Ito, pinipilipit niya to. Paikot siya dyan. Torque yun. Okay. So, ang mga bending natin ay MY and yung MX. So, MY parang pagtulak mo sa kanya dito banda. Kaya magbe-bend siya, magaganyan, no? O, yung MX naman parang pagtulak mo dito banda, kaya gumanyan naman siya. Okay, na ito, torque siya, paikot sa axis na yan. So, yun yung MZ natin. MZ times the radius.
all over polar moment of inertia. Torque or torsional shear stress is mz 150 times 10 to the third times the radius 19. Divide natin sa polar moment. Di ba 2 iyon? Dalawang moment of inertia. 13.92? 13.92 megapascals. O, ayan. Then finally, isa torsion na ay horizontal shear stress. For horizontal shear stress, VQ over IB. Magde-derive ba tayo nito? Hindi, okay na yan. Kinakabisado mo ba yung 4V over 3A? Dito lang yun, direkta na. Ano yung shear naman nito? Ang shear naman nito with respect dito ay, ito namang 2,000. Tinanggal ko kasi. Ito yung 2,000. Pag tin-transfer mo yan, dito yan. So, babawiin yan. Ito, isa. Dito banda. Oh, ayan. Tama ba? Shear, shear, shear. Okay. So, yun yung nag-cause ng MX naman, di ba? Okay. So, ayun. So, ito yung force P. Green ko na lang. Force P. Shear. Shear naman natin na yung 2,000 newtons. Newtons. Yun yung P1, no? P1. O, paano yung Q? O, static moment of area lang yan. Area nung above, nung sa neutral axis. O, semicircle yun. Ito. Ilagay ko na yung, dun. Area nun, tas imo-moment mo lang. O, area nun, syempre, kalahati ng area ng square. Sige, A over 2 ko na lang. A over 2. Tapos, static moment, no? Kailangan mo siya i-multiply by centroid nun. Ito yun, 4r over 3 pi. Same yan kapag quarter circle, 4r over 3 pi din. Okay, 4r over 3 pi. Divide natin sa moment of inertia. Tapos, yung B niyan ay yung buong diameter, which is 2r. Ito yung B niyan eh. Goods na yan. Horizontal shear stress. First P1, ano yung P1? Kalimutan ko na naman. 2,000. That is 2,000 times area over 2 times 4r over 3 pi. 4 times 19 over 3 pi. Tama? P area over 2, 4r over 3 pi. Divide by moment of inertia times twice na radius. Tama ba? Area, moment of inertia, 2.35. 2.35 megapascals. Same ba yan sa 4V over 3A? Kinabisado nyo ba yan? 4V, 2,000 ba yan? Over 3A? Same, di ba? Derive lang kasi yun. May derivation na ako nun, na-discuss ko na yun dito. Dito ba yun eh, no? VQ over IV, pi squared over area over 2 times yung 4 over 3 pi times moment of inertia times yung radius. Yan, 4V over 3A, simplify. Yun na yun. Pag combo-combo na lang natin yan. Wait lang. Hindi naman ako program yan eh. Sige. Torsional stress. Torque lang naman yan. Ito na ba yun? Ito na yung torsional stress. Wala namang kakombo yan eh. Normal. Ito kasi nahalilito yung wordings eh. Ito maximum bending stress. Kung bending lang, ito lang yan. Pero kung kasama yung compression or tension, add mo to.
Para silang sigma, di ba? Ganon. Alam ko kasi sa isang tanong, ano eh, tag dito? Sa isang tanong, ginamit doon ay, wording doon ay compressive. Wait lang. Ayun. So, may napansin pala ako. Yung 75 dito, assume mo na lang na ano yan, naka-center to center na yan. Kumbaga, kung strict talaga doon, kailan mo i-add yung radius pa na 19, ano yun? Na 19, late na lang na, hindi. Maliit siya compare sa 75. May bearing ata yung ginawa kasi sa solution, ano na eh. Ito na rin ata ginamit. Torque. Oh, times 75. 75 na lang. Pero dapat hanggang dito yan. Pag-add mo yan, may the certain distance na ganyan. Okay? Actually, ito na yun, yung horizontal shear stress. Ito na yun eh. Torsional stress, andyan na rin. For bending stress, ito lang talaga yung bending. Pero kung tanong ay compressive, maximum compressive or tensile, ayan. So, pag combo mo yan, kung pareho silang compressive, mag-add tong dalawa. Ayun lang. Ganun lang naman yan eh. So, okay. So, going back, ayun, same naman ang sagot dito and dito ata. Dito lang nagkatalo. So, sa ref kasi, chinek yung ginawa, hindi kinuha yung resultant nung dalawang moment. Mga ganun. Basta, remember na ang moment ay vector lang din naman yan pag ginamit mo. In-express mo siya as, di ba, double-headed arrow o vector yon. So, pag hindi perpendicular rin sila in direction, direction that are perpendicular to each other, from coming resultant, get the square root of the sum of the squares. So, ayun. Ayan na yun. So, try nga natin yan sa nagawa kong program. This one. Okay. So, ang fx, kinuha ko yan ng program eh. For fx, ito sundan natin yung axis na to. Ito nakuha ko to sa ano eh, sa, nino yun? Kay Singer and Pytel and Singer. So, f of x, ito yun yung along dito sa x-axis. Wala. Wala. Okay, sa fy, meron kang along dito, vertical, yung vertical. P1. Ano yung P1 natin? Kalimutan ko. Tama ba yan? P1 ay 2,000. Tapos ang P2 ay 3,000. Tama na ata to? Fz naman is perpendicular dito. Hindi muna natin kinoconsider yung sign. Saka na lang yun kapag hinahanap na yung missing stress at a point. Yung katulad ng ganitong tanong. Sunod natin yan. Mag-solve tayo ng ganyan. Then, yung x distance, ito, nagkatalo. Ito yung sinasabi ko. Modify ko na lang to mamaya. Yung x distance, ayan, 75 lang, no? O, pag try muna natin ng 75, palitan natin yan mamaya. Pag inad natin yung radius pa para mapunta ka sa gitna. 75 hanggang dito lang kasi. Modify lang natin yan. May program naman ah. Y distance, o galing dito, wala naman. Di naman umangat or bumaba, 0 yan. Z distance, eto, 175, 125 mm. Ayan, okay na ba to? Ito, automatic na makakalculate yung mga moment na yan. And, ito, yung diameter na nito ay, ito yung 38, di ba? Boom. So, ito yung sagot. Sa actual stress, yan, 2.65, di ba? Then, sa bending stress, 2.44. Sa horizontal shear stress, 2.35. And sa torsional, 13.92. Tama. And lastly, yung combination na nila. Maximum normal stress. Ito yung tinutukoy na axial plus bending. Pinag-add mo lang. Ayan, 62 plus yan. 62.44 plus 2.65. 65.08. Ito yung sa answer eh. Chinek ko. Dito yung nagkatalo. FBX lang ang inad.
Pinaghiwalay FBX tas FBY. So, chinek alin mas malaki. Dapat ano, resultant. Kunin mo yung resultant. Yun lang naman yun. So, kapag pinalitan natin yung x distance, yung sa kanina, imbis na 75, dagdagan natin ng ano, para exact makuha na. 75 plus yung distance na radius. So, ayun na yung magiging bagong sagot natin. Yun pa rin for actual, di naman, wala, tama ba? Oo, wala namang moment kasi dun eh, 2.65. Ito na bago, kasi flexure. Ito yun pa rin, ang horizontal, shear lang naman kasi magagamit natin dun. 2 point, tama ba? 2.35 pa rin ito. Yung torsional, na bago rin ata. Oh, kasi kailangan mo ng ano din eh, yung sa torque natin, MZ. Hmm. So, dapat P1 times 75 plus 19 yun. So, ayun. Yun lang ba? Normal stress pag add mo lang tong dalawa. And I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.